is yung problema mo na isang tao lang dapat yung nakakaalam, nalalaman na ng buong barangay, mga kapatid. Kaya mag-ingat din tayo sa mga taong pinagsasabihan natin ng ating problema. Amen. Mag-ingat din tayo sa mga taong inuopena natin ang ating problema, mga kapatid. Kasi minsan, nag-open ka ngayon, akala mo okay yung sikreto mo, inaasahan mo na walang makakaalam kasi nga mabigat na sa'yo, tapos yun na lang yung paraan para maibsan yung problema mo, yung mai-open mo, mga kapatid. Kaya lang ang problema, yung isang taong pinag-openan mo, kinaumagahan, nalaman mo, isang barangay na yung nakakaalam, mga kapatid. Praise God. Kaya mas maigi na i-open natin ito sa Diyos, dahil ang Diyos hindi mahina ang kanyang pakinig na di makadinig. Minsan may mga tao na akala mo pinapakinggan ka, pero akala mo lang pala yun, mga kapatid. Nakikinig siya, pero hindi naman siya nagbibigay ng atensyon, mga kapatid. Praise God. Pero kung sa Diyos natin yan ilalapit, ang Diyos po ay nakikinig sa atin. Sabi nga ng Biblia in Jeremiah chapter 33 verse 3, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo at ako'y magpapakita ng mga dakilang bagay na hindi mo pa nakikita, mga kapatid. Praise God. So, salamat sa ating Panginoon. So, sa verse 2, ano pong sinasabi, Brother Raymar? Isaiah chapter 59 verse 1 to 2. Ganito pong sinasabi sa verse 2, mga kapatid. Kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo, upang siya'y huwag makinig. Amen. So, yung ating mga kasamaan, yun yung nagpahiwalay o nagpakubli ng mukha ng Diyos. Ang Diyos, mga kapatid, ready siyang tumugon sa lahat ng ating pagtawag sa Kanya. Kaya lang, kung sa Isaiah chapter 59 sa verse 1, mga kapatid, sinabi dito na ang kamay ng Diyos ay hindi umiksi para hindi makapagligtas, at hindi din mahina ang kanyang pakinig para hindi makarinig. Sa verse 2, mga kapatid, mayroong problema. Nagiging hadlang sa Diyos, mga kapatid, yung kasamaan, yung ating mga kasamaan, tayo at ang ating Diyos. Pinagpapaghiwalay tayo nito, mga kapatid. Amen. At nahahadlangan mag-penetrate yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. It is because of our mga kasalanan, mga kapatid. Amen. Kaya ang dapat natin gawin sa panahon na tayo lalapit sa Diyos is tayo ay magpakumbaba. Amen. Kasi may mga tao na imbis magpakumbaba sa harapan ng ating Panginoon, is parang sila pa yung nagiging siga sa harapan ng Diyos, mga kapatid, na, o Panginoon, maglilingkod ako ngayon. Pero dapat, ayusin mo yung problema ko. Kasi pag hindi mo yan inayos, aalis din ako. So, parang tinakot pa ang Panginoon, mga kapatid. Praise God. Ang Diyos, mga kapatid, walang imposible sa Kanya. Kaya lang, tayo mismo yung nakakahadlang. Sarili mismo natin yung nakakahadlang para kumilos ang Diyos sa atin pong mga buhay. Halimbawa, kalooban na ng Diyos na ikaw ay iligtas, pero ayaw mo naman sumunod sa plano ng kaligtasan, ikaw rin yung may kasalanan, mga kapatid. Hindi ibang tao, kundi sarili mo mismo, mga kapatid. Amen. Kaya, yung mga issue sa ating buhay, mga kapatid, kapag ito po ay hindi natin inilapit sa Diyos, magiging dahilan ito ng paglayo natin sa atin pong Panginoon. Although mahirap, mga kapatid, pero kagaya ng babae, nahirapan din siya. Pero ganun pa man, nagpumilit siya, mga kapatid. Kasi maraming tao during that time na dumaan si Jesus. Pero sa kabila ng maraming tao, mga kapatid, isa siya, or siya yung napansin ng atin pong Panginoon. Hindi dahil sa kanyang karamdaman, mga kapatid, kundi dahil sa kanyang pananampalataya. Amen. Kaya sa panahon na tayo ay dumaranas ng problema, mga kapatid, laksan natin ang pananampalataya natin sa Diyos. Dahil Diyos ang nagbibigay ng katugunan sa lahat po ng atin pong pinagdadaanan. Huwag natin isalig sa tao yung ating mga
problema, mga kapatid, na para bang tao na yung makakatugon sa ating mga problema. Amen. May mga times na gagamitin ng Diyos ang tao para solusyonan ang ating problema. Pero wag nating ilagak or ibigay yung kredito sa tao. Hindi masama na magpasalamat, mga kapatid. Pero kung gagawin na natin yung kung kakalimutan na natin yung Diyos at parang mas pagbibigyan na natin ng pansin ang tao, kasi yun yung trend sa mundo, mga kapatid. Amen. Nakakalimutan na kung sino yung source or dahilan bakit natugunan yung kanyang problema, mga kapatid. Yung solusyon sa kanyang problema. Amen. Kaya ibalik natin sa Diyos ang credits, mga kapatid, ang lahat ng papuri. Amen. Purihin ang ating Panginoon. So ilapit natin sa Diyos ang lahat ng ating pinagdadaanan, mga kapatid. Sunod, ang mga issue sa ating buhay, mga kapatid, ay nagiging dahilan para hindi tayo maglingkod sa Diyos. Kanina binasa natin na nagiging dahilan ito para sa paglayo sa Diyos. Sunod, mga kapatid, ito ay nagiging dahilan para hindi maglingkod sa Diyos. Amen. Basahin natin Ephesians chapter 4 verse 21 to 24, mga kapatid. Ganito pong sinasabi ng Biblia. Kung tunay na siya'y inyong pinakinggan at kayo'y tinuruan sa Kanya gaya ng katotohanan na kay Jesus, at inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan ang dating pagkatao na sumama ng sumama ayon sa mga kahalayan ng pagdaraya. At kayo'y mangagbago sa espiritu ng inyong pag-iisip, at kayo'y mangagbihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Amen. So, ang issue sa ating buhay ay nagiging dahilan, mga kapatid, para hindi tayo maglingkod sa Diyos. Amen. Pero sabi ng Ephesians chapter 4, verse 21 to 24, kung tunay na siya'y inyong pinakinggan, sabi ni Pablo, mga kapatid, sa iglesia ng Efeso, kung tunay na siya'y inyong pinakinggan at kayo'y tinuran sa Kanya gaya ng katotohanan na kay Jesus, at inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan ang dating pagkatao, na sumama ng sumama ayon sa mga kahalayan ng pagdaraya, at kayo'y magbago na sa espiritu ng inyong pag-iisip. So sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, kung tunay na pinakinggan natin ang Diyos, iwan natin yung mga paraan ng pamumuhay ng ating dating pagkatao. Amen. So okay na yung ating FB Live, mga kapatid. Medyo na late lang po na-late talaga, mga kapatid, dahil nagkaroon tayo ng technical problem, mga kapatid. So matagal nag-loading yung computer. Amen. Pero ganun pa man, tuloy-tuloy tayo sa na on air sa radio, mga kapatid. So na-late lang yung FB Live. So tuloy tayo, mga kapatid. So sabi ni Apostol Pablo, kung tunay nating pinakinggan ang Diyos, iwan natin yung dati nating pagkatao, yung paraan ng pamumuhay, mga kapatid, na sumama ng sumama dahil sa kahalayan at ng pagdaraya. At tayo ay magbago ng espiritu, mga kapatid. Amen. So kasi yung the more na niyayakap pa natin, mga kapatid, yung mga dati nating gawa sa dati nating pagkatao, yun yung nagiging dahilan bakit hindi tayo nakapaglilingkod sa Diyos. Kasi nga, kapag mayroon tayong nakakausap, ang sasabihin ng tao, pag niyaya mong maglingkod, ang sasabihin, saka na, kapag natanggal ko na niya yung pagsisigarilyo ko, kapag natanggal ko na yung bisyo ko, kapag natanggal ko na yung pag-iinom ko, pwede naman anya ako dyan sa inyo kahit ako anya ay sabungero. Pwede naman anya ako dyan sa inyo kahit ako anya ay babaero, mga kapatid. Amen. So sabi ng Panginoon, kung tunay natin siyang pinakinggan, iwan natin yung dati nating gawa na dahil sa ating dating pagkatao, mga kapatid. Praise God. Dahil kapag hindi natin yan iniwan, yan yung magiging dahilan para hindi tayo maglingkod. Amen. Kaya nga may mga tao na ayaw maglingkod sa Diyos dahil ayaw nilang iwan yung kanilang ginagawa, mga kapatid. Okay, sana dyan sa inyo, kaya lang sasabihin maraming bawal, dito na lang anya ako kahit papaano. Walang bawal, nakakainom ako,
Hindi boring yung pagkatao ko. Kumbaga, hindi kami sinasaway kapag kami ay nagsasabong, mga kapatid, gumagawa ng bisyo. Kahit anya marami akong babae, hindi naman anya bawal yan sa amin. Kumbaga, natural na lang anya yan, mga kapatid. So, hindi po tayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga bagay dito sa mundo. Sabi nga ng Biblia, no man can serve two masters at the same time, mga kapatid. Hindi tayo makapaglilingkod sa dalawang Diyos. Kasi sabi ni Pablo, iiwan ng isa yung isa, paglilingkuran ng isa yung isa, at yung isa hindi. Iiwan ng isa yung isa, mga kapatid, and then yung isa is sasamahan. So, hindi tayo makapaglilingkod sa Diyos. And totoo naman yan, mga kapatid. Sa buhay natin, sinasabi natin na tayo ay naglilingkod sa Diyos, pero kung titingnan natin yung ating mga paglilingkod, mas pinaglilingkuran natin yung mga makamundo nating gawa compare sa Diyos na dapat nating paglingkuran, mga kapatid. Kumbaga, yung title na Kristiyano, ito po ay nagiging title lang sa buhay ng tao. Amen. And then, ang malungkot dito is nagbibigay lang tayo ng oras sa Panginoon kapag kumbaga, mayroong okasyon sa tradisyon, mga kapatid. Amen. Na once a year ginaganap. Kaya nga, minsan napupuno yung simbahan kapag ito po ay mayroong okasyon, mga kapatid. Praise God. Pero ganun pa man ang kalooban ng Diyos, hindi lang po tayo maglingkod sa Diyos tuwing may okasyon, kundi araw-araw natin paglingkuran ang atin pong Panginoon, mga kapatid. Sabi ng Biblia, kung sino man ang ibig sumunod sa akin, itanggin niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus sa araw-araw, at sumunod sa akin, mga kapatid. Praise God. So, kapag hindi natin yan iniwan ng mga dati nating ginagawa, hindi po talaga tayo makapaglilingkod sa Diyos. Pero kung tayo ay magdesisyon na iwan natin yan, mga kapatid, sigurado, mga kapatid, na tayo po, walang pag-aalinlangan, tayo ay makapaglilingkod sa atin pong Panginoon. Sunod, 2 Peter chapter 3 verse 9, ganito po ang sinasabi ng Biblia. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sinuman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Datapwat, darating ang araw ng Panginoon ng gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Amen. So, in spite of our issues, mga kapatid, ang Diyos po ay nananatiling mapagpahinuhod. Amen. Although mayroong barrier, mga kapatid, dahil mayroong kasalanan na pumipigil para kumilos ang Diyos sa buhay natin, at tayo lang, mga kapatid, ang makakapagdesisyon para lumapit sa ating Panginoon. Kasi kahit gusto ng Diyos, mga kapatid, kung ayaw natin, walang magagawa ang Panginoon, mga kapatid. Kasi nirerespeto ng Diyos yung free will natin. Amen. Ang nagagawa lang ng Diyos is magbigay ng warning, mga kapatid. Pero ganun pa man, hindi po tumitigil ang Diyos para tawagin yung mga taong nangangailangan ng kaligtasan, mga kapatid. Na sa kabila ng issue, mga kapatid, na ating pinagdadaanan, ang Diyos po ay nananatiling mapagpahinuhod. Amen. Sabi ng Biblia, ang Diyos ay hindi mapagpaliban sa kanyang pangako, kundi siya po ay mapagpahinuhod sa bawat isa sa atin, na hindi gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, mga kapatid. Amen. Dahil hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi tayong lahat ay magsipag-sisi, mga kapatid. So, sa kabila ng ating mga issue na pinagdadaanan, mga kapatid, amen, naway huwag itong maging hadlang, mga kapatid, para tayo ay lumapit sa Diyos, kundi ito po ay isuko natin sa harapan po ng atin pong Panginoon. Romans 5:20, ganito po sinasabi ng Biblia. At bukod sa rito ay pumasok ang kautusan, upang ang pagsuway ay makapanagana. Datapwat, kung saan nananagana ang kasalanan, ay nananaganang lubha ang biyaya. Amen.
Kung saan nananagana ang kasalanan ay nananagana ng lubha ang biyaya. So, kung saan mayroong kasalanan mga kapatid, gaano man kalaki ng ating nagawang pagkakamali, ang biyaya ng Diyos ay mas malaki pa dyan mga kapatid. Kaya ang kalooban ng Panginoon, tayo po ay lumapit sa Kanya. Kaya lang, may mga tao na nami-misinterpret yung grace ng Diyos, mga kapatid. Na, anya, ako ay saved by grace na, kaya okay lang anya yan, na gumawa ako ng mali, okay lang na mag-backslide, kasi ako anya ay saved by grace. May mayroong misconception diyan mga kapatid. Praise God. Ang grace ng Diyos ay para sa mga taong gustong lumapit sa Kanya. Hindi para sa mga taong ayaw lumapit sa Diyos mga kapatid. Dahil darating ang araw, ang grace ng Diyos matatapos. May tinatawag po tayong wrath of God o yung puot ng Diyos. Amen. Kaya nga kung babasahin natin yung Book of Revelation mga kapatid, yung mga tumanggap ng tatak ng halimaw mga kapatid, sa kanila ibinuhos yung mga mangkok. Yun po ay sumisimbolo sa iba't ibang kahirapan na mararanasan ng tao mga kapatid. Praise God. So ang grace ng Diyos, ito po ay mayroong hangganan. Kaya wag natin itong abusuhin. Kaya ang paalala ni Apostol Pablo in Romans chapter 6 verse 1, ganito po ang sinasabi niya mga kapatid. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana? Sa verse 2, huwag daw ang mangyari. Tayong mga patay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa riyan? Amen. So sabi ni Apostol Pablo, bagamat mayroong biyaya, anong ating gagawin? Magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana? Sabi ni Pablo, wag nawang mangyari. Wag nating gamiting excuse or excuses ang grace para tayo ay gumawa ng mali. Kaya nga yung once saved, always saved na doctrine, ito po ay false doctrine mga kapatid. Ito po ay maling doktrina. Ito po ay maling katuruan. Kasi tinuturuan nito ang tao na managana sa pagkakasala mga kapatid. Kasi may biyaya naman anya. Sabi ni Apostol Pablo, although mayroong biyaya, pero wag na natin itong gawing daan para makapanagana sa kasalanan mga kapatid. And even mayroong grace na binibigay ang Diyos, bawat ating gawa may katumbas po itong consequences. Kaya sabi ni Pablo, anumang ating itinanim, yun din po ang ating aanihin mga kapatid. Hebrews chapter 4 verse 16, ganito pong sinasabi ng Biblia. Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya, upang tayo'y magsipagtamo ng awa at mga kasumpong ng biyaya, upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Amen. So lumapit tayo sa ating Panginoon mga kapatid. Huwag tayong lumapit sa kung kani-kanino mang tao. Tayo po ay lumapit sa Diyos mga kapatid. At ito pa, hindi po utos ng Biblia na sa panahon na tayo lalapit sa Diyos, lalapit tayo kay Maria. Wala pong talata sa Biblia na magsabi na kapag tayo ay lumapit sa Panginoon, lalapit muna tayo kay Maria. And then sasabihin natin na magpapanalangin tayo. Hindi mga kapatid, magre-request tayo or magkakaroon tayo ng prayer request kay Maria. Hindi po. Kahit tayo mismo, pwede tayong lumapit sa ating Panginoon. Amen. Dahil tapos na yung nung namatay si Jesus Christ, yung tabing sa Holy of Holies mga kapatid, yun po ay nahapak. Hudyat or tanda na wala na pong boundary sa paglapit sa Diyos at sa tao. Pwede na tayong lumapit sa Diyos ng direkta. Kasi noon, sa panahon ng Old Testament, mayroon pang barrier yan mga kapatid. At ang makakalapit lang sa Diyos, sa presensya ng Diyos, is yung high priest. Pero ngayon mga kapatid, wala na po tayo sa priesthood. Amen. Tayo po ay nasa grace dispensation na mga kapatid. Praise God. Kaya napakalaking bagay na tayo po ay lumapit ng direkta sa atin pong Panginoon. Isaiah chapter 1 verse 18, last verse na ating babasahin, ganito pong sinasabi ng Biblia. Magsiparito kayo ngayon at tayo'y magkatwiranan, sabi ng Panginoon. Bagaman ang inyong makasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niebe. Bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng bagong paligong tupa. Amen. So magsilapit tayo sa ating Panginoon mga kapatid. Amen. At kapag tayo ay humingi ng tawad sa ating mga nagawang kasalanan, bagamat yung ating kasalanan ay mapupula,
ito ay papuputiin ng Panginoon na parang niebe. Ito po ay hindi literal, kundi ito po ay masasabi nating idiomatic expression, mga kapatid. Some kind of figurative speech or figurative language, mga kapatid, na ginamit ng Panginoon na para maipakita sa tao kung gaano ipinapakita ng Diyos or gaano ginagawa ng Diyos ang pagpapatawad sa tao, mga kapatid. Na bagamat ang ating kasalanan ay mapupula sa harapan ng ating Panginoon, ito po ay kayang linisin ng ating pong Panginoon. Hindi po kung sinong tao yung makapaglilinis sa atin, kundi mismong Diyos, mga kapatid. Praise God. Tayo po ay lumapit sa Diyos sa kabila ng ating mga issues, mga kapatid, dahil ang Diyos ay mayroon pong biyaya sa lahat or sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Amen. So yan lamang po ang ating napag-aralan sa umagang ito. Naway kayo po ay mayroon pong natutunan. At sa mga nanood sa atin sa FB Live, mga kapatid, ipagpaumanhin nyo po kung tayo po ay na-late sapagkat nagkaroon po tayo ng technical problem. Hindi gumagana ng maayos yung ating mga yung computers, mga kapatid. Praise God. Pero ganun pa man, mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sa ating pong pagtatapos, tayo po ay manalangin sa atin pong Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at tinataas, Panginoon, sa amin pong mga buhay. Ikaw lamang, O Diyos, ang mahayag sa aming mga buhay, Panginoon. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Patuloy kang kumilos, Panginoon, sa buhay ng bawat isang nakikinig ngayon at gumawa ka, Panginoon, ng paraan upang sila ay yung tawagin at makapaglingkod sa iyo sa mga taong pagod na sa paggawa ng kasalanan. Lord Jesus, we pray na ikaw ang gumawa ng paraan para sila, Panginoon, ay makarating sa paglilingkod sa iyo, O God. And we pray also na sa may mga karamdaman ngayon, ikaw ang Diyos na magbigay ng kagalingan, Panginoon. Pagpalain mo po ang lahat ng nakinig at nanood sa amin o sa programa mo, Panginoong Jesus. Ikaw lamang ang mataas, sa iyo ang papuri, pagluwalhati at pasasalamat sa pangalan mo, Jesus. In Jesus' name, Amen and Amen. Praise God. So hanggang dito lamang po ang ating mapag-aralan, mga kapatid. At batiin natin ang lahat ng nanood sa atin sa FB Live. Brother Bernardo, Matilde Sidugen, Amen. Sister Ana May Advincula, Sister Myrna, salamat po. Brother Oli, thank you so much for watching. God bless you. Amen. At Sister Elena Burabo sa lugar po ng Bagong Silang, Sister Agnes at Sister Laura Gumban dyan po sa lugar ng Barangay Lahong, mga kapatid. At sa lahat po ng nakinig at nanood, mga kapatid, sa ating pong programa, pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. At lagi po lamang nating tandaan na si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. God bless us all. The number one radio station. Commercials off, music on. Your number one radio. Ang Bicol Economic Empowerment Agriculture